So good morning, ma'am. My name is Eliza May Alaglacias. I'm student nurse po from Camarines Circle Dining Colleges. Second year po kami. So sa PEDYA po kami, sa PEDYA po kasi is may gagawin po kaming interview. So may 5 na questions po dito. Una po muna is, pwede ka po muna magpakilala, age and then address and ilang months na po yung baby. I am Angel Faye Naron Mapa from Cabatuan Buy, Camarines Sur. I am 20 years old and baby ko is 4 months old. Yung unang question po is, ano ang iyong naramdaman nang malaman mo na ikaw ay buntis? Siyempre po, natakot po ako kasi nung time po na nabuntis ako is kasama pa po ako sa teenage pregnancy. And siyempre, inisip ko po kung ano po yung sasabihin ng magulang ko, sasabihin ng ibang tao. And siyempre, kinabahan po ako at natakot po ako. Yung pangalawang question po, ano ang iyong ginawa nang malaman mo na ikaw ay buntis? Siyempre po, iniwasan ko po yung mga bawal kainin, yung mga bawal gawin. Tapos, since siyempre kailangan ko pong pumasok sa school, nagsusuot lang po ako ng mga maluluwag na damit para hindi po masyadong halata po na pregnant po ako. Pangatlong question, ano ang kakaibang pamanhiin na iyong narinig tungkol sa pagbubuntis at pagkakaroon ng anak? Doon po sa during the pregnancy po, ang mga pamahiin po na sinabi sa akin ng mga matatanda doon sa amin and yung mga ibang elders po doon is like, yung kapag buntis ka daw po, kailangan mo ng pangontra kasi syempre po nasa province tayo, uso po dito yung mga aswang-aswang and kapag gabi na daw po, sa bintana maglalagay daw po ng asin para daw po kung meron mang kung ano-anong nilalang ang pwedeng kumuha sa baby mo is ma-prevent. Tapos, after pregnancy po, ang sabi po sa akin is wag daw po munang maligo at least 10 days. Tapos, pag maliligo na daw po is lalagyan ng mga dahon-dahon and para daw po hindi kung baga sa salita po dito sa atin is masuot kung di daw para para mapasok ng lamig yung katawan. And sa baby po, ang mga nalaman ko po mga pamahiin is syempre yung pangontra din po sa baby and kapag maalis po ng bahay, if ever ilalabas yung baby is lalagyan ng lipstick na pula sa noo yung bata para daw po hindi, if ever babatiin man siya ng mga tao, hindi daw po siya magkaroon ng kung ano-anong sakit. So, pang-apat po is, ano ang mga pamanhiin na iyong mga ninuno sa hanggang ngayon ay iyong pinapaniwalaan? Ano yung mga pinapaniwalaan mong pamanhiin? Yun, yung pagsusuot ng mga pangontra kasi wala namang mawawala kung magsusuot ako noon. Kung magsusuot tayo noon kasi parang if ever man totoo yung sinasabi nila is matutulungan ka pa nga na maiwasan kung ano man yung mangyayari sa iyong masama. Okay, ma. Gaano ka-importante sa iyo ang pagpapa-breastfeed ng iyong anak? Actually po, hindi po ako nagpapa-breastfeed pero alam ko po yung importance ng pagpapa-breastfeed kasi po alam naman po natin na yung gatas ng ina ang pinaka-importante kasi yun po yung nagbibigay ng kumbaga mga nutrients sa bata. And advice lang po sa mga para magiging mother pa lang, siguro po dapat magpa-breastfeed po kasi ako po, hindi po ako nagpa-breastfeed. Yung baby ko is formula na po talaga siya since lumabas siya sa akin kasi wala po talagang lumalabas na gatas sa akin. Kaya ang masasabi ko lang po is sana nagkaroon ako ng gatas para nakuha ng baby ko yung mga nutrients na dapat niya makuha. Sige lang po. Thank you. So, good day po ma'am. We are from Camarines Sur Polytechnic Colleges. So, ngayon po magkakandak po kami ng video interview.
And ang interview na po to is project po namin sa PEDIA. So, pwede ko po munang magpakilala kung anong pangalan mo po, taga saan, and kung ilang months na po yung pinagbubuntis niyo. Ako po si Marquis Habana from Lapurisima South 5, San Mateo Street. 7 months na po yung pinagbubuntis. Okay, so may 5 questions po kami, ma'am, na itatanong. So, ang unang question po is, ano po yung naramdaman nyo nung nalaman nyo po na buntis ka? Masaya at the same time, ando na naman yung kaba kasi yung unang panganak ko is nahirapan talaga. So baka ngayong ulit na naman, sana wag naman. Kasi 3 days ako nag-labor nung una ko eh. Okay po. So, okay lang po ba kung matanong kung ikailang baby niya na po yan? Pangalawa. Pangalawa. So, yung second question po is, ano yung ginawa niyo po nung nalaman niyo na buntis ka ulit? Una po kasi, di pa ako dinadatan magti-3 months. So, nag-PT ako. So, nung nalaman ko, nung pag-uwi namin dito sa Bicol, nagpa-check up na ako. Okay. Baka, mapagalitan na naman. So, yung ikatlo po, ano yung nakakaibang pamahiin na narinig mo po tungkol sa pagbubuntis or yung pagkakaroon po ng anak? Parang wala naman. Wala naman. Wala naman kang pamahiin sa bahay. Normal, parang normal lang. Okay. So, since hindi naman po kayo naniniwala sa mga pamahiin, so ito yung po yung last na question. So, gaano ka-importante para po sa'yo na magpa-breastfeed ng baby? Siyempre po importante para sa kalusugan ni baby, para hindi siya ganun kasakitin. Yung nutrients na makukuha niya sa akin, magpapalakas sa kanya. So, yun lang po, ma'am. Thank you po. So, Thank you po.